Nagsimula sa isa, naubos ang 5, hanggang umabot ng 15. Pagdating ng 20, hindi na makatayo. Busog na busog, lubog na sa pagkaupo. Yan na nga ang sinasabi, hindi naman babae. Ang sarang tinitignan ko dyan, yung yung mga sadang bibitawan mo. Pero kasi, pag galit ka kasi, hindi mo talaga minsan makontrol eh. Pero yun nga lang... Nag-live siya kasi. Oo, yun nga lang kasi, ano pa rin tayo, maging aware pa rin tayo. Kasi, iba kasi yun eh. Di ba, kagaya nga ng sinasabi nila na mahirap mo nang bawiin pag nasabi mo. So, mahirap naman din talaga kasi di mo pwedeng... So, kapag na-ere mo na. Napabawiin yun. Wala na dyan eh. Pero yun nga lang kasi, pag gaya pa nagagalit ka sa mga estudyante, nagagalit tayo sa mga bata, isipin pa rin natin na bata pa rin. Tol, higot ko sa baw. Masarap. Pero, ang tingin ko rin kasi dyan ay, meron din talaga, hindi ko rin naman inaano yung teacher na teacher lang. Meron din talagang aspeto na dapat tignan dyan kung ba't naging ganun yung teacher. Nagalit siya sa mga bata dahil baka yung mga bata talaga mga pasaway. Talaga misbehaving sila. Diba yung mga ganung bagay? Kasi two-way process kasi tayo eh. Hindi ka naman, ba't nagaganyan yan? Hindi pwedeng isa diba? Baliw ba yan? Nagkakaganyan yan kaagad ng walang dahilan. May dahilan kasi yan. Diba? So, ang titignan mo rin dyan kung bakit nangyari yun. Ba't siya napulong? Ba't siya pumutok? Sa panahon kasi ngayon talaga maraming bata kasi nakakabuisit eh. Talaga nakakabuisit talaga. Ano dati? Oo, kasi dati tignan mo lang yung bata, pag teacher ka, yung bata natatakot eh. Ngayon kasi yung mga bata kahit ilang titig ka na sa kanila, wala lang eh. Kasi nga, may child protection policy na. Ano rin yan eh, dahil din yan sa technology. Magalit ka lang sa bata, nandiyan na yung lola, tapos meron ng mga social media, di ba? Kahit sa public school? Oo, di ba yung mga ganong bagay? Ang tingin ko kasi dyan, dapat review rin kasi yung mga ganong mga panukala. Child protection policy. Kasi hindi lang naman dapat mga estudyante ang protektahan sa eskwela, dapat din pati mga teachers. Kasi aminin man natin hindi, may mga bata talaga ng mga bastos. Saka, walang takot. Oo. Kasi ang sasabihin pa nila dyan na hindi naman bastos yung ginawa. Ang sasabihin nila dyan na sa bahay pa namin normal lang naman yung ganyan. Iba-iba kasi tayo ng ng pamantayan. Hindi pa parang gano'n na sa akin, wala naman kasi yung ganyan. Pero sa ibang tao, galit na galit sila dahil na sila, iba yung dating, di ba? Kaya iba-iba tayo ng pamantayan. Ang lang kasi doon ay, pag alam mo na makakasakit ka, parang wag na lang. Diba? Pero dahil nga, pag mga bata pa nag-uusapan natin, talaga, ang isang bagay dyan na nakaka-apekto ay ang magulang. Doon nagsisimula eh. Sino ba nagpapala ka sa mga bata o di ba yung magulang? Doon nahuhul mo yung values. Pero ang tingin ko dyan, pag pinag-uusapan naman dyan yung mga magulang, so, halimbawa magulang, ang advice ko lang dyan sa mga magulang ay dapat wag lang sukuan yung anak nila. Kasi anak nila yun eh. Huwag ganun, kasi ikaw ang magulang eh. Dapat hindi ako susuko sa anak mo. Ang normal talaga dyan, anak dapat ang sumuko sa magulang. Hindi yung magulang ka eh. Ano pa naging magulang ka? Kung 14 years old pa lang yung anak mo, 13 years old pa lang, parang suko na po ako dyan eh. Hindi ba pwede na gano'n? So dumadami niyo gano'n? Oo, kasi ang nangyayari doon, parang wala nang pakialaming ibang mga magulang sa bata. Siguro naging magulang na lang sila in the sense na kasama sila sa bahay, sila yung mga nag-finance sa bata, para sa sustenance ng bata. Pero pagkadating sa mga aspeto ng pagdidisiplina, wala na. Kasi mismo magulang mo, murahin ng anak. Pero ang sasabihin naman ng iba dyan na, sa amin naman po, hindi naman po normal lang yung ganyan. May mga ganun, parang ano ba? Nagulo na talaga tayo dahil marami na ang mga impluensyang lumalabas. Maganda yung mga nangyayaring mga pagbabago sa technology na kung makakatulong talaga sila ng maayos at kung gagamitin ng maayos. Pero yung mga effects nila sa behavior ng tao, sa disiplina, sa ganyan, sa pagpapalaki, parang hindi na rin So mas marami yung hindi gumagamit ng tama sa mga ganong advantages o ganong mga technologies, no? Oo, kasi naka-apekto ka rin kasi yung mga ganyan eh. Yung family values kasi. Cheers pare. Maganda rin kasi yun kung naayos talaga siya yung ano mo sa pamilya mo. Kasi kung naging maayos ang pagpapalaki sa'yo ng magulang mo, magre-reflect din sa klase. Oo, sa ano mo, sa standing mo bilang tao na ganito eh. Ngayon kasi talagang medyo magulo. 13 years old pa lang, may anak na. Kumbaga, hindi pa sila ganun ka-stable yung isip nila eh. Hindi pa sila ganun ka-stable para magpamilya. Pero nagkapamilya na sila dahil nga nangyari na may anak na kasi sila. Kumbaga, ang ano na lang doon, ay yung support talaga rin, maganda rin talaga na may support system na maayos din. Saka mali din yung mentalidad na pinadala ko yung anak ko, bahala rin yung mga guru dyan. Oo, hindi naman pwede na gano'n. Kasi minor yan. Ilang beses ko narinig noon yun eh. Minor kasi yan eh. So, ayon sa batas ay magulang pa rin ang mananagot dyan. Kasi sila ang responsible sa gawain ng anak nila pag minors eh. Unless meron silang a legal guardian na by authorized ng batas, by competent court,
na talagang yun ang mananagot. Wala ang magulang. Bilang mga magulang, ipakita nila na talagang mga magulang sila, hindi lang sa aspetong pinansyal, kundi sa mga ganyan ding mga bagay. Ano yung pinaka nakakainis? Kasi parang taon-taon na tayo, o generation na nakakainis na mga ugali ng high school ngayon. High school na estudyante. Oh, junior high school ngayon. Para sa... Actually kasi wala na kasi akong hawak ng mga bata. no. Siguro sa observations ko na lang. May mga bata kasi na may mga estudyante kasi tayo na nakakasalamuhan na pag hindi na natin sila hawak, hindi na, dead ma kami. Parang gano'n. Ay, hindi, wala na akong mapapala sa'yo, hindi mo na ako bibigyan ng grade eh. Kaya, bahala ka sa buhay mo. Parang kahit... Gamitan lang. Parang magkasalubong kayo, wala na, gano'n. Pero in fairness, may mga bata naman na parang kahit na lumipas sa mga taon, nandyan pa din. Pero, ang sabi nakikita ko dyan, yung mga bata na kukulitin ka kung anong kailangan. Pero hindi mo sila gagawa. Parang mga gano'n. May mga bata kasi ako nakikita na mangungulit para makapasa. Bibigyan mo ng chance para, syempre, para makapasa yung bata, makatulong ka. Tapos, wala naman sila gagawin. Parang mga gano'n. Nangungulit na ipasa mo ako o nangungulit na ano pang gagawin ko? Hindi, may mga bata kasi, lalo na halimbawa yung mga conditional na bata na either napapasa sila or babagsak sila. So, syempre bilang tulong mo dun sa bata, kasi ang tinitignan mo na lang kasi dun yung paano ka makakatulong sa bata. Kasi ang sa akin kasi, ang tingin ko kasi dyan, personal na opinion ko dyan na basta matulungan mo yung bata na makapasa. Kasi, kagaya nung dati nung wala pa itong K-12. So, pag nagkaroon kasi yung bata ng diploma niya bilang graduate siya ng high school, marami na magagawa sa buhay niya yun eh. Pwede na siya makapag-abroad, pwede na siya makakuha ng trabaho, kahit hindi siya nakapag-kolehiyo, kahit na anong trabaho na makakatulong sa kanya. Kumbaga, malaki na yung magagawa nun sa buhay niya. Ngayon naman, dahil nga may dumating itong K-12 hanggang grade 12. So, after ng grade 10, di ba, completion lang naman kasi kami. So, ang sa akin doon, ang sinasabi ko sa ibang mga teachers na nakakausap ko na basta tulungan natin yung bata na makapasa. Pag nakapasa yan, bahala na siya sa buhay niya. Kasi pwede naman na magtrabaho siya, kung di ba siya makapag-aral ng grade 11 pati grade 12, pwede rin naman na mag-aral siya sa public school para walang masyadong gastos. Pwede rin naman na kumuha muna siya ng mga ibang mga short-term courses. So, kumbaga, kung natulungan natin siyang makapasa dito sa grade 10, pagkadating niya ng afternoon, bahala na siya sa buhay niya. Basta ang point ko doon, natulungan mo siya na kahit pa paano matapos itong bagay na to at siya na yung humarap sa buhay niya afternoon. Kaya kasi may mga bata kasi natutulungan mo sila pero wala rin, mangungulit sila ng mga gagawin, mga ibabasa. Pero wala rin naman silang effort. Nangulit lang, somehow, parang pinaasa ka rin naman isasubmit siya. Oo, may mga bata rin naman kasi na ganyan na, sige, ipapasa kita pero gawin mo to. Pero mag-aantay ka na mag-aantay hanggang... Pinasa ka nga. Hindi ba, parang ganon. Pero ako, hindi naman ako. Pero may mga kasamahan kasi ako na wala pa itong pinapasa eh. Yung mga parang ganon na hanggang kailan ka mag-aantay. Kaya dapat isasyonan mo na yan, ganon.